chapter 5, verse 8 and 9. Verse 8 and 9. Ano po ako ngayon? So, pinapagatan ko po na ang ating pag-aaral ngayon is be watchful. Be watchful. Okay. Mapagbantay, masid. So, alam naman po natin na nabubuhay na tayo sa mga huling araw. So, naalala niyo po ang paalala po ng ating Panginoong Kristo kay Pedro na mapagbantay siya, be watchful and pray. So, inulit naman na Apostol Pedro dito, ating babasahin ngayon. Kaya lang, bago niya sinabi yun, na mayroon po tayong kaaway. Unat po na sinasabi ng ating Sterling kanina, mayroon po tayong kaaway na gustong sirain yung ating pananampalataya at patuloy na hindi magtiwala sa ating Diyos. So, sa verse 8, chapter 5, verse 8 to 9, nakalagay ko dyan, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So verse 9, resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. Tayo po ay yumuko at pandaliang manalangin. Ama naming Diyos, patuloy kami po, Panginoon, na nanahan sa iyong presensya at daman-daman namin po ang kapangyarihan at presensya mo, Panginoon. At binaba mo kanina po, Panginoon, kalwalhatian mo. O po, Panginoon, naman namin po, Panginoon, ang pagkilos mo sa mga awitin po, Panginoon, sa aming mga pagsamba kanina, po, Panginoon. Pinuno niyo po, Panginoon, bawat isa sa amin. Bless niyo kami po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy kayong magpakahayag po, Panginoon, sa mga amin pong binasa, mga palaala na Apostol Pedro sa amin upang patuloy kami magbantay po, Panginoon, dahil meron kaming kaaway na dapat namin pong bantayan at bantayan ang aming pananampalataya. Patuloy kami nagsusumamo sa inyo po, Panginoon Ama, na kayo po, Panginoon, na magpaliwanag po, Panginoon, ng mga salitang ito na aking isisimulat. Though po, Panginoon God, your servant will flow, your servant will speak forth your blessing, your word, O Father God. May your anointing po, Panginoon, Lord God, ang dumaloy po, Panginoon, sa iyong servant. And through your people, Lord God, umaasa sa inyo po, Panginoon, ng mga salita na pagbibigyan lakas sa kanilang pananampalataya. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ang lahat po ay magsasabi ng malakas na Amen! 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 Okay. Katatapos lang po ang Halloween. Diba? May matagal na. Marami kayong nakita mga kabalaghan. Marami ka nakita kapabalaghan. So, Halloween, pag tinaping Halloween, marami po nagsuot ng yung mga iba pa nga, nagsuot ng mga, anong mga sinusuot ng mga, makiayon lang mga kustak po ng para manakot? Manakot ba o mambigla? So, dito po mga kapatid sa ating pag-aaral, ang sinabi po ng Apostol Pedro dito ay mapagbantay po tayo. Be watchful. And why? Be watchful. Dahil mayroon po tayong kaaway dito na sinasabi ng Apostol Pedro na walang iba kundi, sabi, your enemy ay parang isang leon na paghalagala, prowls. Pag sinabing prowls sa ibang salin is roaming around, paghalagala. Prowls around like a, sabi nga dyan na, roaring lion, na parang isang leon na umatungal. So, siguro nung Halloween, marami naglipanan dyan, no? Sa Facebook, marami naglipanan. Nagsuot ng kanilang mga best witches, siguro. Nakakita na ba kayo ng Diablo? Demonyo. Diba? Mayroon pong dalawang magkasama, nagkukwento, nagpapaliwanagan, sabi nila, ano bang itsura ng demonyo? Sabi na, naku! Huwag ka naman ang tumingin sa iba, tumingin ka lang sa lamin, tingnan mo pagmukha mo. Kasi hindi kaya may paliwanag So tumingin ka na lang sa salamin. So mayroon po tayong kaaway dito mga kapatid na walang iba kundi si Satanas. So, this is the reason why we should be watchful dahil mayroon po tayong kaaway na masyadong tricky.
mapanlin lang. And sometimes he will masquerade like an angel. Siyempre, paano siya kundi mandaraya, kundi siya magmumukhang anghel. Kasi pangit nga ng itsura. Kayo nga naman, paano siya makakaguyo kung pangit ang itsura? Diba? Kaya yung mga magandang lalaki, magandang babae, diba? Parang maguyo ang lalaki. Nakatawa doon siya, no? Diba, siyempre, he will masquerade like an angel of light. Hindi nyo alam nga, parang mukhang anghel, Santa Santita, sa inyong katabi mo, yung pala, nanakawan ka na. Yung pala, nadukutan ka na. So, di ba, sa Pilipinas nga, kapag you are in the crowd, napunta ka sa simbahan, di mo pala, nadukutan ka na, wala na yung pera mo, hindi ka na pala makauwi. So, mapanlin lang po ang ang Diablo dito, at mayroon tayong kaaway na alam niya yung nagaganap at alam niya yung nangyayari sa buhay natin araw-araw. Alam niya ito. At alam niya yung kahinaan mo. Alam niya yung kailan ka na down o kailan na mahinang-mahina, doon naman siya papasok. Kung ihahamping niyo po ang leon po dahil they are the king of the jungle, di po ba? Walang nagmamasid lang. Tinitingnan lang kung saan yung mga paliliit na mga animals, di po ba? Tinitingnan. Kapag nakita na mahihina o kaya nandun mo lang, bigla na silang dadakmahin yung kanilang mga kapwa, mga animals. Yung lion's instinct. So, ganun din po, inambing na Apostol Pedro dito na mayroon po tayong kaaway na walang iba kundi ang Diablo. At siyempre, ang Diablo naman ay limitado. Dahil kung alam niya yung ating mga kahinaan, alam niya yung ating weaknesses, hindi din naman niya nababasa yung ating kaisipan. Yun lamang pong kaibahan sa Satanas sa ating Panginoon. Mas makapangyarihan pa rin ang ating Panginoon Diyos. Dahil nababasa ng Panginoon mismo ang intentions ng hearts natin. Ang motive, ang kaisipan natin, but Satan cannot read our minds. Yun ang kahinaan ni Satanas. So, ito lang panalo na tayo, kaya dapat mapagbantay po tayo dito na sinasabi ng Apostol Pedro. And he compared the devil like a roaring lion. Alam naman po natin na ang definition ng Diablo, nung nakaraan po, nung kayo napadalo sa inyo, yung diabolos. Yung the Greek word diabolos, pag sinabing diabolos, kaya nga sa Tagalog is diablo eh. Diablo. So, ang ibig sabihin ng Diablo sa isang bangsan is slanderer or accuser. So, ang ginagawa ni Satanas naman kapag tayo nanghihina at walang encouragement na maririnig at hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos, hindi ka na umaten, he will keep on attacking your mind. Wala ka ng saysay, hindi ka nagpunta na nakarang linggo, hindi ka na rin pupunta ngayon. So, ganun ang ginagawa niya. So, dinadakma ka na nga sa magitan ng mga panlilin lang. So, yun ang ginagawa ni ang Diablo. He is accusing you, then accusing your mind. Diba? Ganun na yung gagawin. So, yung may iba, dahil nadadala sila, wala na walang simple, hindi na walang tumatawag, wala man na nakalala sa birthday, wala man na nakakalala. Yun ang mga nagtatampo-tampo na. So, ang nangyari, KSP na nga. Happy birthday po tayo. Ano ibig sabihin ng KSP? Hindi lang kulang sa pansin, kulang sa pera. Wala ka pang sa akin siguro, no? Okay. Pagpatuloy natin. Dito po, nakakaranas po ang ating mga kapatiran na nauna dahil sulat po na Apostol Pedro sa mga kapatiran.